Ang kwentong ito ay rated PG, patnubay, at gabay ng magulang ang kailangan para sa mga batang nakikinig. Bago ko simulan ang kwentong ito, ay papasalamatan ko muna si Franz Oliver, ang may akda ng kwentong ito. Maraming salamat sa iyo, Lodi, sa pagbahagi ng iyong kwento. Papasalamatan ko rin ang aking mga Diwata members. Walang iba kundi sina Lynn Ranga Vlog at kay Balogani Channel. Papasalamatan ko rin ang aking Encanto member. Walang iba kundi si Sir Marvin Malibiran from London. At sa aking aswang members naman ay sina Jen Raps TV, Sherlyn Mahawan at kay Jessica R. Ramos. Yun lang po mga kapatid, at umpisahan na natin ang kwento. Nay, paglaki ko po, gusto ko rin maging albularyo kagaya ni Itay. Nakatingala sa ina na saad ni Dudong. Di ba sinabi ko na sa'yo? Tigilan mo na ang pag-aambisyon na maging albularyo? Galit na wari ng ina niya sa kanya. Opo, Turan nito. Kahit labag man sa kalooban niya ang nais ng ina, ay tumango na lamang si Dudong. 1 taon nang patay ang ama ni Dudong. Ang tanging kasama na lamang niya sa buhay ay ang ina niyang si Remia. 8 taong gulang lang siya noong pumanaw ang ama. Isang tanyag na albularyo ang kanyang ama sa kanilang lugar. Ang hindi lang noon maintindihan ni Dudong ay kung bakit nagtatago sila ng ina niya sa liblib na kabundukan. Maayos naman ang buhay nila sa bayan, kahit wala na ang ama nitong si Raul. May mga iniwang negosyo naman ang kanyang ama bago mamatay, at malago naman yun. Hindi lubos maisip ni Dudong kung bakit sa gubat sila ngayon ng ina nakatira at nagtitiis sa mga kagat ng lamok. Kaya't malaking palaisipan sa kanya ang pagtira nila sa gubat nang mamatay ang kanyang amang si Raul. Napapakain naman siya ng kanyang ina, pero napapansin niya na halos lahat ng niluluto ng ina ay halos para lang sa kanya, kung kaya't kanya tong inaya. Inay, kain na po. Bakit ako na lang ang kumakain ng mga niluluto mong pagkain? Sambit nito. Dong, anak, sige lang, kumain ka lang. Huwag mo nang alalahanin si inay. Kumain ako kung saan ako abutan ng gutom. Lagi naman akong may baon na pagkain. Mahabang paliwanag ng kanyang ina. Subalit, palaisipan pa rin sa kanya kung saan kumakain ang kanyang ina at kung ano ang ikinamatay ng kanyang ama at kung bakit nandito sila ng ina niya sa gubat, namumuhay malayo sa kabihasnan. Mga katanungan sa kanyang isip na hindi niya alam ang kasagutan. Nay, bakit po sa tuwing gabi lang po kayo lumalabas? At bakit po bawal akong makarating sa bayan? Mga ito ang minsang tanong ni Dudong sa kanyang inang si Remia. Huwag kang maraming tanong, anak. Masyado ka pang bata. Ang mahalaga, nabubuhay tayo. Malayo sa panghuhusga ng mga tao. Yan na lang parati ang sinasagot ng ina niya sa kanya. Isang gabi,
habang mahimbing ang tulog ni Dudong ay bigla na lang pumasok sa panaginip niya ang amang si Raul. Tila bang gustong sundan siya ni Dudong kung saan siya pupunta. Dong, halika anak. Yan ang paulit-ulit na sambit ng ama niya sa kanyang panaginip. Noong magising siya, ay basang-basa siya ng pawis. Hindi naman mainit. At kanyang napansin ulit, wala na naman ang kanyang ina sa higaan niya. Gabi-gabi na lang itong wala at madaling araw na kung makabalik. Yun ang malaking katanungan sa isip ni Dudong na hindi masagot-sagot ng kanyang ina. Sa tuwing magtatanong kasi siya sa ina, ay lagi na lang siyang pinapagalitan. Minsan pa nga'y makakakita na lang siya ng mantsa ng dugo sa damit ng ina. Pero wala naman siyang makitang sugat sa katawan ng ina. Malaking palaisipan yun sa kanya. Alam ni Dudong na may tinatagong lihim ang ina. Pero kung ano man yun, ay kanyang aalamin pa. Dumaan pa ang mga araw, linggo, buwan at mga taon. Ganap ng binata si Dudong. 18 taong gulang na siya. Pero kahit minsan ay hindi na siya nakarating ng bayan. Hindi na siya nakakakita pa ng ibang tao, pwera sa kanyang ina. Mula nang lumipat sila ng ina sa gubat. Dahil mahigpit na pinagbabawalan siya ng ina na huwag subukang pumunta ng bayan sa hindi niya malamang dahilan. Inay, lagi ko pong napapanaginipan si tatay. Parang may gusto siyang ipahiwatig sa akin. Tanong niyang minsan sa ina. Anak, wag mo nang isipin yun. Wala lang yun. Sige na, kainin mo na itong niluto ko. Yun ang sagot ng ina niya sa kanya. Wala na noong magawa pa si Dudong, kundi ang tumahimik at kumain. Gusto man niyang alamin ang mga bagay na matagal ng katanungan sa isip, ay hindi niya yun magawa. Walang sino man ang makapagsasabi kung ano ang buong katotohanan na matagal nang gustong malaman ni Dudong. Isang umaga, kagigising pa lang ni Dudong. Nakasanayan na ni Dudong na sa tuwing gigising siya sa umaga ay wala ang ina sa higaan. Walang sagot sa katanungan niyang yun. Ngunit pagkabukas niya ng pintuan ng bahay kubo, ay nakita niya ang inang gumagapang at nanghihina na. May mga bahid ng dugo ang bibig at mga suot na damit. Naghihingalo na ito, pero pinilit pa rin gumapang papauwi. Dali-daling lumabas si Dudong at agad dinaluhan ang kanyang inang naghihingalo na. Nay, anong nangyari sa iyo? Pag-aalala niya sa ina, pinilit niya itong buhatin at ipapasok sana sa kanilang bahay, pero tumanggi ito. Hindi na ako magtatagal, anak. Nauutal na wari ng ina niya. Tumakas ka na, anak. Nandyan na sila. Tunin mo na ang bahay ng iyong ama. Lahat ng gusto mong malaman at kasagutan sa mga katanungan mo, doon mo malalaman. Tumutulo ang mga luhang saad ng kanyang inang naghihingalo at pinipilit na maliwanagan si Dudong. Gusto kong malaman mo na mahal ka ng inay. Ingatan mo ang sarili mo. Dugtong pa ng ina niya. Pero bago lagutan ng hininga ang ina niya, meron itong iniluwang bato at sinabi sa kanya ng ina na lunukin niya yun
Agad naman yon sinunod ni Dudong, kahit hindi niya alam at kung bakit. Basta ang alam lang niya ay masunod ang sinasabi ng ina. Agad ang paghinto ng paghinga ng kanyang ina matapos niya yung lunukin. Nakaramdam siya ng matinding pananakit ng tiyan at katawan. Halos mabaliw siya sa init na nararamdaman sa katawan at nangangapal ang nararamdaman at halos mabali ang katawan sa pamimilipit sa sakit dahil sa paglunok ng batong yun. Naglalaway na rin siya at nakakaramdam ng pagkakatakam sa pagkaing hilaw. Init na init ang nararamdamang impit na paungol si Dudong. Nanginginig sa pagpigil sa sariling pasigaw dahil may narinig siya na mga yabag ng mga taong tumatakbo at mga boses. "Dito! Hali kayo!" Boses yun ng isang lalaking naririnig ni Dudong sa hindi kalayuan sa kanya. May mga tahol din ng mga aso siyang naririnig. Ayaw man niyang iwan ang ina, pero mukhang naiintindihan na niya ang mga nangyayari. Wala na siyang magagawa noon kung di ang tumakbo palayo kahit init na init sa nararamdaman at naglalaway. Baka kasi ano pa ang gawin sa kanya ng mga tao. Nagkubli muna siya sa isang damuhan, malayo sa kanilang bahay at hindi naman siya nakita ng mga tao. Palihim siyang nagmasid sa mga kalalakihang hindi bababa ng 10 na nakapalibot sa bangkay ng kanyang ina. "Patay na si Remia! Patay na ang kapatid kong taksil sa ating lipi!" Dumagundong ang boses na pasigaw ng pinakapinuno nila sabay tawa. "Ngayon, magsama kayo ni Rahul sa impyernong nararapat sa mga katulad natin, aking mahal na kapatid. Mauuna lang talaga kayong makipagkita kay Panginoong Satanas." Tumawa ng napakalakas ang lalaki. Ngunit bigla ding nahinto ang kanyang pagtawa nang maalala niya na may anak si Remia at Raul at biglang sumigaw ng nakakatakot ang lalaki. "Suyurin ang paligid! Hanapin ang bunga ng kanilang kataksilan!" Nanlaki ang mga matang yun ni Dudong nung marinig niya ang sinigaw ng leader sa grupo ng mga taong yun. Nagsipulasan naman sa pagsuyod sa kapaligiran ang mga kalalakihang inutusan. Mabilis na nilisan ni Dudong ang lugar na kanyang kinalakihang buhay nang kanyang marinig ang boses ng pinakapinuno nila. "Sige! Dalhin na ang taksil na yan!" Wika ng pinuno nila. Ngayon ay unti-unti nang nasasagot ang mga katanungan ni Dudong dahil sa mga narinig niya. Kaya pala palaging wala ang ina niya sa umaga tuwing gigising siya. Kaya pala minsan makakakita siya ng mantsa ng dugo sa damit ng ina. Kaya pala hindi niya nakikitang kumakain ang ina ng alagang baboy ramo at mga alagang manok. Kaya pala ayaw ng inang sagutin ang mga katanungan niya. Doon napagtanto ni Dudong na mali pala ang ginawa niyang lunukin ang batong bigay ng ina. Ngayon ay naiisip na rin ni Dudong na magiging aswang na rin siya. At yung mga nararamdaman niya kaninang pananakit ng katawan nung lunukin niya ang bato ay senyalis na siya ay aswang na. Mas pinili ni Dudong na bumaba ng bayan. Yun kasi ang dati pa niyang gusto. At ang sabi ng kanyang ina
ay hanapin ang kanilang bahay. Masayang-masaya naman si Dudong nang masilayang muli ang lansangang minsang nagpasaya sa kabataan niya. Natutuwa siyang pagmasdan ang mga daanan at mga gusaling dati ay wala pa. Mga batang naglalaro sa gilid ng kalsada at mga taong abala sa kani-kanilang buhay. Napapahawak na lang siya minsan sa mga bagay na hindi siya pamilyar. Tila ignorante siyang tignan sa tuwing tingalain niya ang mga matatayog na establisimento at ngitian ito. Hindi niya akalain na ganun na pala kaganda ang lugar na nakagisnan niya. Ang dapat na masayang kabataan niya ay pinagkait ng kanyang ina. Kailangan kong mahanap ang bahay ni Ama. Kailangan kong malaman ang katotohanan kung bakit nagawang ipagkait sa akin ni Ina ang lahat. Bubulong-bulong na salita ni Dudong. Umupo siya sa isang upuan sa parke hanggang sa maalala niya ang kanilang dating bahay. Sinubukan niyang alalahanin yun kung saan banda yun nakatirik. Naglakad ng naglakad si Dudong upang nang sa ganon ay makakita man lang siya ng pamilyar na bagay sa paligid o palatandaan upang makakaturo sa kanilang dating bahay. Malapit nang magtakip silim nang napatigil siya sa malaking puno ng mangga na nag-iisang nakatirik sa gilid ng kalsada. Hinding-hindi makakalimutan ni Dudong ang punong manggang yon. Dahil doon kasi sila parating naglalaro ng mga kaibigan niya sa ilalim ng malaking punong yon. Inilipat niya ang paningin sa kabilang kalsada at doon niya nakita ang malaking bahay at yun ay ang bahay nila. Dali-dali siyang tumawid sa kabilang kalsada at binuksan ang nakasaradong bakod. Sinalubong agad siya ng mga tahol ng aso nung makapasok siya. Merong isang babaeng edad 60 anyos pataas ang bumungad sa kanya, pero hindi niya yun pinansin. Tuloy-tuloy lang siya sa paglalakad at inilibot ang kanyang mga paningin sa labas ng bahay. Hindi nga siya nagkamali dahil ito nga ang dating bahay nila. Sandali lang, Totoy. Sino ba ang hinahanap mo? At pumasok ka bigla rito. Delikado ka dito. Malumanay na sabi ng naguguluhang usisa ng matanda. Tinignan siya ni Dudong sa mata at mula ulo hanggang paa. Kinilatis niya ito kung ang babae bang ito ay kilala niya o kamag-anak. Ngayon lang niya napansin ang suot ng babaeng matanda. Yaya Bining? Agad nawari ni Dudong noong mapagtanto niya na ang babaeng kaharap niya ay ang babaeng nag-alaga sa kanya noong siya ay bata pa. Yaya Bining! Ang paulit-ulit na tawag ng binata sabay yakap sa matandang nag-alaga sa kanya nung siya ay bata pa. Dodong? Dodong, ikaw nga! Pautal at garalgal ang boses na sambit ng kanyang Yaya Bining. Hindi makapaniwala ang yaya niya na si Dodong ang binatang kausap niya ay nakayakap na sa kanya. Napaluhang niyayakap ang binata nang biglang lumabas galing sa loob ng kanilang bahay ang isang lalaking matipuno ang pangangatawan at edad 40 pataas. Tio Ramon? Bungad ni Dudong na galak na galak. Inaasahan ko na ang pagdating mo, Dodong. Yun ang agad na sagot sa kanya ng tiyuhin.
dahil nararamdaman niyang wala na si Remia. Albularyo rin ang tiyuhin niya. Isa rin itong tanyag na kinakatakutan ng mga aswang sa kanilang lugar. Natuwa si Dudong nung malaman niyang albularyo rin pala ang tiyuhin niya. Matutupad na rin sa wakas ang kanyang pangarap na sundan ang yapak ng amang albularyo. Ikwinento rin sa kanya ng tiyuhin ang buong katotohanan sa buhay niya. At dito na sinimulan na ikwento ni Ramon ang nakaraan ng kanyang magulang. Ang iyong inang si Remia ay totoong aswang at anak siya ng namumuno ng mga aswang. Maganda, kaakit-akit at nakakabighani ito noong dalaga pa siya. Wika ni Ramon kay Dudong. Hindi sinasadyang mahulog ang loob ni Kuya Raul kay Remia noon. Hanggang sa palihim silang nagtagpo at nagmahalan. Alam nilang bawal ang pagmamahalan nilang yun dahil magkaiba ang kanilang layunin sa buhay. Magkalabang mortal ang aswang at albularyo pero hindi yun naging hadlang upang magmahalan sila. Hanggang isang araw ay nabuntis ni Kuya Raul si Remia. Hanggang sa nalaman yun ng lahi ng iyong ina kung kaya't pinaghahanap siya pati si Kuya Raul para patayin. Ang iyong ama naman ay hindi pinabayaan si Remia. Ayaw man noong pumayag ang pamilya namin ay wala kaming nagawa. Nagsama sila sa iisang bubong at wala na kaming magagawa pa. Tinanggap ng buo at itinuring na pamilya nila si Remia kahit na ito ay isang aswang. Hanggang sa maisilang ka noon, Dudong. Naging masaya at puno ng pagmamahalan noon ang pamilya niyo. Ang ama mo naman, Dudong, ay sinubukang gamutin at tanggalin ang bato sa katawan ng iyong ina nang hindi namamatay. Lahat ng paraan ay ginawa niya upang mawala ang pagkaaswang ng iyong ina, pero bigo ito. Ilang taon ang iginugol ni Kuya Raul upang mahanap ang lunas para maging ganap na tao ang iyong ina at hindi ito subuko. Hanggang sa isang araw ay natagpuan na lang nilang patay ang ama mo, Dudong. Butas na ang tiyan at wala ng lamang loob. Nakakita ng pagkakataon ang mga aswang upang paslangin ang ama mo, Dudong. Dahil sa takot ng iyong ina na siya ang sisisihin ng pamilya ng ama mo, ay napagpasyahan na lang niyang umalis kasama mo at sa gubat kayo nanirahan hanggang sa ikaw ay lumaki. Mahabang salaysay ni Ramon kay Dudong. Ngayon ay naging klaro na ang lahat kay Dudong. Ang matagal na niyang katanungan ay nasagot na. Mahirap paniwalaan na hindi pa nakakakain ng tao ang kanyang ina. Pero yun ang totoo. Paganda na po ang kwento ni Dudong, kaya abangan po natin ang part 2 ng kwentong ito sa susunod kong upload. Yun lamang po mga kapatid. Pero bago tayo dumaan sa shoutout, ay papasalamatan ko muna ang aking kakolab sa kwentong ito. Walang iba kundi si Kwento Multo PH. Maraming salamat sa iyo sis sa pag-collab sa kwentong ito. At dako na tayo sa shoutout. Mega love shoutout kay Zil Lins Vlog. Pukiramba, subscribe niyo po yan. Magaganda po ang kwento niyan. Rab 2020 Vicencio, Lin Ranga Vlog, Midnight Creepy Shadow, Ray Ana, Kwento Multo PH, Sherlyn Mahawan, Jen Raps TV, Jessica R. Ramos, Lin Ranga Vlogs, Raymar Jade Ramos, Leia Redoval, Binibining Imahinasyon. Subscribe niyo po yan. Magaganda po ang kwento niyan. Ganon din kay Agimat Manggagamot Manghihilot. Subscribe niyo rin yan. Magaganda po ang content niyan. Charlene Gumansing from Oman, Ang Sundo Horror Story. Subscribe nyo rin yan. Magaganda rin po ang kwento niyan. Panggam May Chillers Vlog, Michelle Kate Humalon, Terces Blanco,
Boholano Men, Mirna Boho, Elsa Rojales at kay Hermogenes Kalika. Maraming salamat sa inyong lahat na nakinig ng kwentong ito, especially sa lahat ng aking silent listeners dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, kita-kits tayo ulit sa susunod kong kwento mga kapatid. Paalam!